Hello guys, ang iyong nakikita ay isang dryer motor. Ibabahagi ko lang sa inyo kung paano hanapin ang common terminal, line capacitor at running terminal. Minsan kasi pagka nagre-repair tayo ay nawawala yung sticker or information ng motor. Katulad nito guys, halos hindi na mabasa ang kanyang color coding ng bawat terminal. Kaya mahalaga malaman natin yung technique kung paano hanapin yung common terminal at para sa capacitor. Dahil sa dryer motor ay hindi pwede tayo magkamali dyan sa koneksyon. So yun guys ang ibabahagi ko sa inyo kung paano hanapin ang common terminal, line capacitor at running terminal. Unang gagawin ay gagawa muna tayo ng diagram. So, yan ngayon ang color coding ng motor na titestingin natin. Meron tayong kulay na gray, brown at black. Yan ang kukunan natin ng resistance para malaman natin kung saan dyan ang common terminal, line capacitor at running terminal. Dito ay isit lang natin ang tester ng 2 ohms. Yan guys, kung makikita nyo ay nakasiting ang tester natin ng 2 ohms. Dahil minsan mataas ang resistance ng dryer motor. Dito guys, unahin natin yung black terminal at brown terminal. Kung makikita nyo, mayroon tayong 109 ohms from black terminal to brown terminal. So ngayon isusulat natin yung ating result. Yan guys, 109 ohms, black and brown. Ngayon ang susunod naman natin mula sa black papunta ng gray terminal. Ngayon mayroon tayong nakitang resistance reading na 89 ohms. So isulat natin black to gray terminal. So ilagay natin 89 ohms. Ngayon ang isusunod natin yung gray at brown. So tatanggalin lang ang test prod mula sa black, ilalagay natin sa brown terminal. Ayan guys, from brown terminal to gray terminal, mayroon tayong reading na 198 ohms. So, yan ngayon ang result ng resistance reading ng ating dryer motor. Dito guys, titingnan natin ang pinakamataas na reading. Kung mapapansin nyo, ang pinakamataas na reading ay brown and gray terminal. Mayroon siyang 198 ohms. So, kapag may na-reading tayong dalawang terminal,
na mataas ang reading, ang may iwan na kulay, yan ang common. Halimbawa, brown and gray ay mataas ang reading, so ang naiwan na kulay dyan ang black. So dyan ay black ang common natin. So yan guys ang position ng test prod. Kung makikita nyo, yung test prod natin ay nakakabit sa brown and gray. So kung mapapansin nyo, ang naiiwan dyan na kulay ay black. At may resistance reading siya na 198 ohms. So ang common natin ay black. Yun lang ang laging tatandaan pag ganyan ang posisyon ng test prod na may mataas na reading. Sure ball tayo na ang black ang common terminal. Ngayon, ipakita ko naman sa inyo ang posisyon ng isang test prod para mahanap natin yung para sa line capacitor. Yan guys, mula sa gray terminal to black terminal, mayroon siyang reading na 89 ohms. Ibig sabihin yan ang para sa line capacitor, yung gray color. Pagka makita nyo na mababa ang resistance reading, yan ang para sa line capacitor. Yan kung makikita nyo base sa data natin ay black and gray ay 89 ohms. So yan ang line na capacitor natin, pinakamababang reading. Ito naman ang position ng test prod para sa ating running terminal. Kung makikita nyo mula sa black to brown ay mayroon siyang reading na 109 ohms. So ang ibig sabihin yan ay yan ang running terminal natin. Makikita base sa data natin from black and brown ay mayroon tayong reading na 109 ohms. So inuulit ko, yan ang ating running terminal. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung diagram kung paano natin i-connect yung line capacitor, running terminal at common terminal. So ito guys ang example natin ng motor. Yan ang pinaka windings niya. Yan naman ang mga terminal. Yan naman ang common terminal. Kung makikita nyo ay naka center top. Yan ang gray color natin na terminal. Yan naman ang brown na terminal natin. At yan naman ang black terminal. Yan naman ang connection ng capacitor. So, yun ngayon guys ang diagram kung saan nakakabit ang capacitor. Yan ang line capacitor or starting terminal. Yun naman ang running terminal natin. At ito naman ang common terminal. So, yan ang orientation ng ating terminal ng dryer motor. Kaya mahalaga malaman natin ang bawat terminal kung saan ang common terminal, line capacitor at running terminal at kung saan ikakabit yung capacitor. Kung susupply na natin yan ng 220 volts ay gagana na yung ating dryer motor. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea. Kung bago ka lang nagawi sa channel ko, please like, comment, share and subscribe para maging updated ka sa susunod ko pang mga videos. Muli, maraming salamat po.